ni Kuya Aguila. Salita ka na. Sige na. Mga kasama, buhayin ninyo ang mga natutulog yung dugo. Magandang hapon sa inyong lahat. Mga ka-DBS! Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng DBS? Ha? Alam niyo ba? Ang ibig sabihin ng DBS ay walang iba kundi ang disiplinadong Duterte supporters! Sa tagal na natin na nagpipikit dito sa harapan ng ating Senado ay walang nakita ang ating mga kapulisan na nilabag tungkol sa batas trapiko sa pagkakalat dito sa lansangang ito. Kaya ang pangalan ngayon o meaning ng DBS ay disiplinadong Duterte supporters. Payag ba kayo doon? Bakit ba ila? Payag ba kayo doon? Lakasan ninyo dahil orang-ora inaantok na ako. Ha? Dahil kahapon pa kami nandito, hindi na kami natulog dahil excited na kami dahil ang alam namin ngayong araw na ito ay dideklara na ang makasaysayan people power. Pero ano ngayon? Ang taong bayan ay hindi na nakikinig dahil wala silang pakialam kahit ninanakawan sila ng mga politikong galing sa pangyarihan. Dahil kahit bilyon, kahit trilyon ang inagaw sa kanila ay tuwang-tuwa pa ang mga taong ito. Nasaan ang kanilang mga utak? Nasaan ang kanilang paninindigan upang sa ganon ay ipagtanggol ang demokrasya ng Pilipinas? Kaya, kung napansin ninyo mga kababayan, ang sinabi nito, democracy is dead. Why democracy is dead? Democracy is dead dahil ninakaw nila ang ating demokrasya. Nakita ninyo mga kababayan, ang maharang na yan. Yan ang isang halimbawa ng pagpigil ng karapatan ng mamamayang Pilipino upang makalapit sa ating Senado. Ang Senado ay hindi pagmamayari ng mga politiko at ang mga taga-Malacanang. Ang Senado ngayon ay pagmamayari ng taong bayan. Dito, ang dami namin pagkikipaglaban upang mag-secure ng ating permit para sa ganon ay mag-rally dito sa harapan ng Senado. Alam niyo ba kung ano ang pangil nating bilang mamamayang Pilipino? Alam niyo ba ang karapatan nating mamamayang Pilipino upang sa ganon ay magsagawa ng pag-rally dito sa harapan ng Senado? Base sa ating issue na rampant corruption in our national government, hindi na natin kailangan mag-secure ng isang permiso sa local government unit. Bakit? Dahil meron tayong Philippine Constitution. Saan doon? Sa Philippine Constitution, ang pangil ng taong bayan. According to our constitutional rights, as per Article 3 of Section 4 ng 1997 Constitution, ang right to assemble, nandoon po. Tingnan ninyo sa inyong mga Google. Tingnan ninyo kung mayroon kayong aklat ng Philippine Constitution.
Yan ang napakasimpleng pangil ng taong bayan, pero hindi natin yan na-exercise. Dahil ano? Dahil nagmukha tayong mga mangmang sa sarili nating batasang pambansa. Sino nakakaalam nun sa inyo dito? Sa dami ng mga abogado na mayroon tayo dito nakapagtapos sa Pilipinas, pumasok sila sa Kongreso, pumasok sila sa Senado upang sa ganun ay itago ang nalalaman nila tungkol dito sa Philippine Constitution. Bakit hindi nila sabihin ito? Napakadaling sabihin nila dahil kung sila ay against corruption dito sa pamahalaan ito, dapat ituro nila sa taong bayan ang pamamaraan o ang pangil ng taong bayan para sa ganun ay makapagpikit o makapag-rally sila para protestahan ang pagnanakaw ng mga galit ng mga politiko sa ating kaban ng bayan. Ano ngayon ang nakikita ninyo nga dito sa Senado? Ang ginawa nila sa Senado ay dinivide nila ng dalawa. Hindi pa kayo aware? Kayong mga wala dito sa kalsadang ito, taong bayan mula Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, mga OFW. Hindi nyo ba alam na ang paghahati ng Senado ay magkakaroon ng political crisis dito sa bansa? Sino ang nahihirapan? Tayo ang mga mamamayang Pilipino! Oh, bakit ayaw yung lumabas? Lumabas kayo at manindigan! Buhayin ang demokrasya ng Pilipinas! We will rebuild the democracy of the Philippines. Sino ang ayaw na mabuhay ang demokrasya ng Pilipinas? Gusto niyo ba na ang maghari dito sa Pilipinas ay isang diktatorya? Oh. Ngayon, bakit ayaw lumabas ng ibang taong bayan dito? Lumabas kayo dito! Nandiyan na ang kapangyarihan nyo sa Philippine Constitution! Kung ayaw ng mga politikong kurakot na bumaba sa kanilang pwesto, meron tayong legal remedy. Ano yun? Mga kababayan, according to Section 5 of Rule 113 ng Philippine Rules of Court, Korte Suprema na yan. Korte Suprema na yan ang nagbigay ng pangil para sa taong bayan. Para mag-citizen arrest tayo. Maniniwala ba kayo na ang mga sibilyan kayang i-aresto ang presidente, kayang i-aresto ang mga senador na kurakot, ang mga kongreso na mga kurakot? Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo, lahat tayo babalik dito bukas. Pagbubukas ng Senado at makita natin ang mga minority bloc na yan, ihulihin silang lahat at ikulong yan. Kaya niyo pa natin yan? Kung sabihin ninyo hindi natin kaya yan, sunugin na natin ang Kongreso, sunugin na natin ang Korte Suprema, sunugin na natin ang Senado, at sunugin na natin lalong-lalo na ang Malacanang dahil wala tayong gobyernong Pilipino. Ngayon, dito, nag-sacrifice kaming lahat dito. O bago sa lahat, bago ko ipagpatuloy ang aking pagsasalita, ako'y nagpapasalamat